Ating pakinggan ang kwento ni Esme na pinamagatang Tayo na Lang sa Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM, nagkahiwalay man kayo ng mahabang panahon? Pero kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit ano pang pagsubok ang dumating, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Ako nga pala si Esme, 29 years old, laking Bulacan. At lagi ako nakikinig sa Dear IFM. Sobrang ganda naman kasi ng mga kinukwento at napapakinggan ko dito. Daig pa ang mga pelikula o teleseryeng napapanood ko. May mga kwentong nakakakilig, nakakatawa, nakakaiyak, at marami pang iba. Ang gaganda pa ng boses ng mga dramatista. Kaya naman ipinagkatiwala ko sa Dear IFM ang pagsasabuhay sa kwento ko. At sana, maramdaman nyo rin yung iba't ibang emosyon na nasabi ko habang pinapakinggan nyo ito. Sisimulan ko ang kwento ko noong estudyante pa lang ako sa Bulacan. Isang estudyanteng mataas ang pangarap sa buhay at gagawin ng lahat para lang maabot ang pangarap na yon. Brian, intindihin mo naman ako. Pasensya ka na, pero hindi ko talaga maiintindihan. Bakit ba kasi mas gusto mong mag-aral sa Maynila kaysa sa Bulacan? Okay naman ang mga eskwelahan dito ah. Oo nga, pero sayang naman. Nakapasa ako sa isa sa mga sikat na universities doon. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Paano ako matutuwa? Iiwan mo ako. E di sumama ka na lang sa akin doon. Bakit naman ako sasama sa'yo? Kontento na nga ako dito sa Bulacan eh. At saka nag-aaral na ako dito. Bakit papupuntahin mo pa ako doon? Ang akala ko ba, mahal mo ako? Oo nga, Esme. Pero sa totoo lang, ikaw itong makasarili. Grabe ka naman, Brian. Gusto ko lang naman na matupad yung pangarap ko na makapagtapos ako sa isang sikat na eskwelahan. Yung ba yung mas importante sa'yo kaysa sa akin? Hindi naman sa ganon. Iba yung intindi mo. Huwag ka na magpaliwanag, nadulas ka na eh. Ano pa bang magagawa ko? Mas importante ba naman yung pangarap mo? Yun na nga yung mali sa'yo eh. Ikaw, kontento ka na lang kung ano yung nangyayari sa'yo dito. Ano sinabi mo? Alam mo kung makapagsalita ka parang minamaliit mo yung Bulacan ah. Wala akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, nasa Maynila ang mas maraming opportunities. Ayaw mo lang kasi makipagsapalaran. Hindi kasi ako yung tipo ng tao naghahangat ng mas mataas. Kung ano yung nandyan para sa akin, masaya na ako dun. Kaya wala nangyayari sa buhay mo eh. Sobra ka naman ata. Pinamalit mo naman masyado yung pagkatao ko. Kung yun yung iniisip mo, wala akong magagawa. Sinasabi ko lang naman sa iyo yung totoo. Alam mo, ewan ko sa'yo. Parang hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Simple lang yung Esme na kilala ko noon eh. Natutunan ko lang kasing mangharap para sa sarili ko. Hindi ko hinayaang ma-stuck lang ako kung nasaan ako. Wala namang masamang magkaroon ng konting ambisyon sa buhay, Brian. Pasensya na ha, kung hindi ambisyoso ang boyfriend mo. Ito lang kasi kaya ko eh. Alam mo namang hindi totoo yan. May magagawa ka pa sa sarili mo. Eh, ang problema kasi sa'yo, masyado ka lang natatakot. Tama na nga yan. Kung gusto mo pumunta na Maynila, ituloy mo kung ano yung plano mo. Sorry. Hindi ko naman kasi gustong makipag-away sa'yo eh. Ayoko mag-away tayo. Napasobra rin ako sa mga sinabi ko. Hindi ka napasobra. Yun lang talagang gusto mong sabihin sa akin. Brian naman, nakikipagbati na nga ako oh. Alam mo Esme, okay lang naman eh. Kahit itong mga nakaraan napapansin ko, napapadalas na rin yung mga pag-aaway natin. Alam mo siguro, hanggang dito na lang talaga tayo. Huwag mong sabihin, tinatapos mo na yung relasyon natin. Alam mo sa takbo ng usapan natin at sa mga nangyayari, ito naman talaga papunta yung relasyon natin eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Meron lang tayong hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Mainit lang siguro yung mga ulo natin. Saka na lang siguro natin pag-usapan to. Huwag na. Napapagod na rin naman ako eh. Alam kong ikaw, napapagod ka na rin sa akin. May sarili kang paniniwala. Iba yung akin. Kung lagi na nga lang ganyan, hindi rin tayo magkakasundo sa dulo. Mas mabuti pa nga, maghiwalay na lang tayo. Siya ang unang boyfriend ko. Kaya special talaga siya para sa akin. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niya akong pumunta sa Manila. Pero ang akin lang naman,
Gusto ko lang tuparin ang mga pangarap ko at nandoon ang mas maraming opportunities para sa akin. Isa pa, hindi rin naman masyadong malayo ang Bulacan sa Maynila kumpara sa ibang probinsya. Madali naman akong makakauwi para magkita kami kung kinakailangan. Pero dahil mas pinili ni Brian na maging sarado ang isip niya, wala na akong magagawa kung talagang ayaw na niya. Nakapag-aral at nakapagtapos naman ako sa isang sikat na university dito sa Maynila. Nagkaroon din ng magandang trabaho sa isang sikat na kumpanya. At may nakilala rin akong lalaki na nagpatipok din ng puso ko. Pero hindi ko akalaing sa Maynila ko rin pala mararanasan na mahirapan at masaktan. Esme naman, bakit bigla-bigla mo naman akong pinapunta dito sa Maynila? Sorry, Mama. Biglaan din kasi to. Ikaw talagang bata ka. Huwag mong sabihing malapit lang ang Manila sa Bulacan, ha? Malaki namang abala nito sa akin, pinapunta-punta mo pa ako dito. Hindi ko po sasabihin yan. Parang nagsisisi na nga po ako kung bakit ako pumunta dito. Oh, taka. Anak, may problema ba? Mama, tulungan mo ako. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang umiyak? Ay, nako. Ano yan? Anong nangyari? Malaking problema yan, no? Mama, huwag po kayong magagalit sa akin, ha? May kasalanan po ako sa inyo. Ngayon naman, may kasalanan ka? Ano ba yan, Esme? Hindi na kita maintindihan. Ano ba yung pinagdadaanan mo? Iniwan na ako ni Mike, Mama. Oy, ayaw mo ba nun? Wala na sa buhay mo yung buwisit na boyfriend mong yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka pumatol dyan eh. Napakababaero naman yan. Mama, hindi lang yun yung problema eh. Ano nga ang problema ha? Ano ka ba naman iha? Hindi kaya stress ka lang sa trabaho? Magbakasyon ka kaya muna. Umuwi ka muna doon sa Bulacan. Mukha nga pong uuwi na ako sa Bulacan. Magre-resign ako sa trabaho ko. Ayoko na dito sa Maynila. Puro sama ng loob ang nakuha ako. Sige anak. Kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin ng papa mo dyan. Kaya gusto ko na pong umuwi sa Bulacan, Ma. Para po kasama ko kayo. Hindi ko po kayang manganak ng mag-isa dito. Ano? Ang ibig mong sabihin, buntis ka? Opo, Mama. Nabuntis ako ni Mike. Tapos iniwan niya pa rin ako para lang sa ibang babae. Ay naku, ano ba naman yung Esme? Bakit ba kasi nagpapadalos-dalos ka sa lalaking yan? Sorry po, Mama. Mahal na mahal ko po siya eh. Hindi dapat minamahal yung ganyang klase ng lalaki, Esme. Hindi mo ba naisip na binigay mo yung sarili mo sa isang lalaking hindi ka naman kayang panagutan? Wala, Mama eh. Nagpakatanga po ako sa kanya. Paano natin ipapaliwanag yan sa papa mo? Mapapagalitan ka nun. Ako na lang po ang bahala magpaliwanag kay Papa. Kung magagalit man po siya sa akin, tatanggapin ko na lang yung galit niya sa akin. Total kasalanan ko naman to eh. Esme, huwag mong sabihin yan. Kahit kailan hindi kasalanan ang pagkakaroon ng anak. Sige na, magkasama nating sasabihin sa papa mo yung pagbubuntis mo. Salamat po, Mama. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano po yung sasabihin ko sa inyo. Pero kailangan ko talaga yung tulong niyo eh. Walang anuman yun, anak. Mabuting at sinabi mo sa akin, mas lalo akong mag-aalala kung mag-isa mong ipapanganak ang anak mo rito. Salamat din po, Ma. Dahil naintindihan niyo po yung sitwasyon ko. Ang akala ko po, mahihirapan po ako. Wag mo nang isipin yan. Ang importante, mabigyan natin ng magandang atensyon yung anak mo. Baka naman nakakalimutan mo, magpapaliwanag pa tayo sa tatay mo. Dapat paghandaan natin yun. Naisip ko lang, kung si Brian pa rin ba ang boyfriend mo, hindi ka siguro masasaktan ng ganito. Pagka-uwi namin ni Mama sa Bulacan ay sidabi na naman agad kay Papa kung ano yung nangyari sa akin. Naisip namin huwag nang patagalin at baka mas lalo pang magalit si Papa. Tulad nga ng inaasahan namin, sa una,
napagalitan ako ni Papa. Pero napalitan din yon ng pag-aalala sa kalagayan ko at pagmamahal para sa akin bilang anak niya. Habang buntis ako, hindi ko maiwasang isiping paano kung hindi ako umalis sa Bulacan. Siguro ay hindi kami naghiwalay ni Brian. At siguro rin, hindi niya magagawang iwanan ako at saktan ang puso ko. Malaki ang agawat nila ng tatay ng anak ko pagdating sa pag-uugali. Hanggang sa dumating na sa puntong nagsisisi na ako kung bakit nakipaghiwalay pa ako sa kanya noon. Pero ano pa ba magagawa ko? Hindi ko na maibabalik ang nakaraan at kailangan ko na ring tanggapin na hindi na siya babalik sa buhay ko. Paging Dr. Dipasupil, Dr. Dipasupil, please proceed to the emergency room. Oh, kumusta? Anong pakiramdam na nakita mo na yung anak mo? Ang sarap pala sa pakiramdam, Mama. Ganito pala kapag nanay ka na. Ay, ganyan na ganyan din ang naramdaman ko nung kakapanganak ko pa lang sa'yo. Kaya gano'n na rin lang kasakit kapag sinusuway mo kami ng tatay mo. Mama naman, masakit pa po yung katawan ko. Wag niyo muna po akong sermonan. Ikaw naman binibiro ka lang. O sige na, tulungan na kita dyan. Mag-ayos na tayo para makauwi tayo sa bahay, ha? Mama, nasaan nga pala si Papa? Bumaba muna kasi, naayos lang yung loob ng sasakyan. Siyempre, ang dami nating dala. At isa pa, hindi lang naman tayong tatlo ang uuwi. Oo nga po eh. Kasama na natin si Baby Brent. Baby, wait lang ha. Uuwi na rin tayo sa bahay. Excited ka na bang umuwi? Esme, alam kong hindi ito yung tamang oras para tanungin ito sa'yo. Pero anong plano mo ngayong nandyan na si Baby Brent? Sasabihan mo ba yung ex-boyfriend mo na nanganak ka na? Kinunta ko na po siya noon bago ako manganak. Wala naman po akong nakuhang reply ni isa sa kanya. Ewan ko ba? Parang wala na po siya talagang pakialam sa anak namin. Anong parang? Wala naman talagang pakialam yan lalaki yan sa mag-ina niya. Hindi ko nga alam kung ano ba yung nakita mo dyan sa ex mo eh. Paano mo nagustuhan yan? Hindi ko rin alam ma. Basta kung ayaw niya sa amin, hindi ko na siya istorbohin. Mahirap namang magmakaawa sa isang taong wala namang pakialam. Ako na lang mag-isang magpapalaki sa anak ko. Ay nako, kung bakit ba naman kasi hindi kayo nagkatuluyan ni Brian. Kumpara dyan sa tatay ng anak mo, ang sakit sa ulo. Napakabait pa naman nung isa mong ex. Ay, ako po yung dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Kung hindi ko lang po sinunod yung pangarap kong magkaroon ng magandang karir sa Maynila, siguro mag-asawa na po kami ngayon. Parang may panghihinayang akong naririnig sa pananalita mo, Iha. Wala po, Mama. Naisip ko lang naman po yun. Wala ka bang nababalitaan tungkol sa kanya? Wala po eh. Magmula na nag-break kami, wala na talaga kaming connection. Kahit sa social media. Kaya wala na talaga akong alam dun kay Brian. Kumusta na kaya siya? May asawa na rin ba siya? Ikaw bigla mong namimiss si Brian. Hindi naman po. Kayo kasi mama eh. Kayo po yung nagsimula ng usapang tungkol sa kanya. Naaalala ko lang po tuloy yung tao. Excuse me po, pwede po bang pumasok? Sino ba yan? Brian? Ikaw ba yan? Ako nga po, tita. Nakita ko po si Tito sa may babae. Ang sabi niya po, puntahan ko raw po kayo rito. Brian? Ikaw talaga yan? Ay, Esme. Oo nga. Ako nga talaga to. Bakit naman parang nakakita ka ng multo? Sorry, nagulat lang ako. Ang tagal na kasi nung huli nating kita. Oo nga, medyo hindi maganda yung huling pag-uusap natin. Excuse me lang din ha. Lalabas lang din ako. Ma, saan ka pupunta? Anong gagawin niyo po sa labas? Wala lang. May titingnan lang ako sa labas. Ryan, ikaw muna ang bahala sa mag-ina ha. Sige po, tita. Pasensya ka na kay mama ha. Alam mo naman yun. Namimiss ka pa rin hanggang ngayon. Kamusta na nga pala?
Bakit ka nandito sa ospital? May nanganak ba sa pamilya mo? Yung asawa ko, si Bessie. Naalala mo pa ba siya? Oo. Si Bessie. Naaalala ko, crush na crush ka nun. Yun nga lang, ako pa yung girlfriend mo nun. Kayo rin pala yung nagkatuluyan? Yan na pala yung baby mo, no? Oo, si baby Brent. Say hi to Tito Brian, dali. Say hi. Ako naman, hindi ko rin nakatuluyan yung tatay ng anak ko. Hindi ko na ikukwento yung mga nangyari. Mapapahaba lang yung usapan natin. Mukhang sabay pa kaming nanganak ni Bessie ah. Kumusta na nga pala siya ngayon? Esme, wala na kasi si Bessie. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya? Nakauwi na siya? Wala na yung asawa ko. Binawian siya ng buhay. Hindi niya kinaya yung panganganak niya. Oh my God. I'm sorry. Hindi ko alam. Dapat pala hindi na ako nagtanong. Ayos lang. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Napakasakit lang talaga na sa isang iglap, bigla na lang nawala yung babaeng mahal ko. Bigla na lang maagang naulila yung mga anak ko. Brian, hindi ko man pinagdadaanan ng sitwasyon mo ngayon pero alam kong bagsak na bagsak ka. Naintindihan kita. Hindi siguro ito yung tamang oras para sabihin ko sa'yo to na kung kailangan mo na makakausap, andito ako at handa akong makinig sa'yo. Hindi ko akalaing magkikita ulit kami ng lalaking minsang minahal ko. Yun nga lang, nagkita kami sa isang hindi magandang pagkakataon. Katulad ko, meron din pala siyang pinagdaraanan. Pero dahil may pinagsamahan naman kami, handa akong damayan siya sa sakit na nararamdaman niya. Alam ko namang hindi ito ang tamang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Isasantabi ko na muna kung ano ang pwedeng naghihintay para sa aming dalawa. Sa totoo lang, masaya na ako na nakita ko ulit siya. At hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin yung lalaking dating nagpakilig sa puso ko. Hindi man kami nagkatuluyan, pero nandito pa rin ako para kay Brian bilang isang kaibigan. Hindi naputol pa ang communication namin ni Brian. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin sa ospital, nagkaroon ulit kami ng koneksyon sa isa't isa. Pero syempre, bilang magkaibigan na nga lang. Habang lumalaki ang mga anak namin ni Brian, napagdesisyonan naming i-celebrate ng magkakasama ang mga espesyal na araw para sa mga bata. Lalong-lalo na kapag birthday nila. At dahil madalas din silang nagkikita, naging matalik na ring magkaibigan ang mga anak namin. Ito na siguro yung paraan namin ni Brian na huwag maiparamdam sa mga bata ang kung anumang pagkukulang na meron sa bawat pamilya namin. Pareho naman kaming nasaktan ni Brian sa mga nangyari sa buhay namin. Ang kapalit naman nito ay saya, lalo na kapag magkakasama kami. Uy, Esme, salamat sa pag-asikaso ng birthday party ng mga anak natin ha. Tuwang-tuwa si Mickey. Wala yun. Nagkataon lang na kami yung taya ngayon. Next year sa bahay mo naman gagawin yung party. O nga pala, ako naman pala yung mapapagasto sa susunod na birthday ng dalawang batang to, no? Kaya ngayon pa lang, mag-ipon ka na. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan ko yan. Maraming salamat din ha. Lagi kayong nandyan ni Brent para sa amin ni Mickey. Wala nga yun. Close talaga si Brent tsaka Mickey. Mag-best friends yung mga anak natin. Kaya sino pa bang magtutulungan? Eh di tayo mga magulang nila, di ba? Sus, yun lang ba talaga ang dahilan? Mama, wag na po kayong makisali sa usapan namin ni Brian. Si tita talaga oh. Hanggang ngayon di pa rin nawawala yung pagiging palabiro. Hoy Brian, hindi ako nagbibiro. Magmula nang maging mga magulang na kayo, hindi na ulit kayo naghiwalay ni Esme. Halos lagi na kayong magkasama. Parang iisang pamilya na rin lang naman kayo. Bakit hindi nyo na lang kasi totohanin? Totally parang mag-asawa na kayo. Ma, tumigil na nga po kayo. Nakakahiya kay Brian. Ano ba kayo? Bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Ay naku mama, hindi pa rin po kayo tumitigil. Okay lang yan, Esme. Nasasanay na rin ako dyan kay tite.
Malakas talaga magbiro yan. O diba? Sanay na si Brian sa akin. Kaya nga mas magandang magkatuluyan na kayong dalawa para yung manugang ko sanay na sa akin. Si tita talaga. Ang lakas mga Alaska. Sige Esme. Uwi na rin kami ni Mickey. Anong oras na pala eh. Sige. Pero wala nga pala kayong sasakyan ngayon, no? Oo, pinapaayos ko pa eh. Baka bukas ko pa makuha. Ay nako, gusto mo ipahatid ko na lang kayo kay Papa. Delikado na sa daan eh. Hindi na, nakakaya na sa papa mo. Naparami na yata yung inom nun, saka pagod na. Huwag na, magbubuk na lang ako para safe yung biyahe namin. Oo, sige. Mas maganda na nga siguro yon. Mag-iingat kayo mag-ama, ha? Narinig mo yun, Brian? Nag-aalala sa'yo yung anak ko. Naku, mas maganda kasi dito ka na lang umuwi sa amin para hindi nyo na kailangang umalis ni Mickey. Mama talaga, ang kulit nyo. Sige po, tita. Esme, puntahan ko lang si Mickey. Nakatulog yata sila ni Brent eh. Sige. Mama, wag niyo na pang uulitin yun, ha? Sorry na anak, pasensya ka na sa akin. Hindi ko talaga mapigilan yung kilig ko sa inyong dalawa. Kahit na mama, nakakahiya kasi kay Brian, oh. Baka mamaya napikon yung tao. Hindi na yung bumalik dito. Bakit ka nag-aalala kung hindi na siya bumalik dito? Ang ibig sabihin niyan, gusto mo pa rin pinupuntahan ka ni Brian dito sa bahay. Naku, ikaw talaga kunyari ka pa. Bakit ba kasi hindi mo na lang aminin sa sarili mo na mahal mo pa yung ex mo? Kahit noon pa, paborito talaga ni Mama si Brian. Kaya hindi ko na lang siya masisisi sa mga panunukso niya sa akin sa ex-boyfriend ko. Totoo rin namang hindi sila pinakitaan ni Brian ng hindi maganda. Kaya hanggang ngayon siguro, umaasa pa rin si Mama na magkakatuluyan kaming dalawa. Sa kakakulit nga ni Mama sa akin, hindi ko tuloy maiwasang isipin. Paano kung bigla na lang mahulog na lang muli kami ni Brian sa isa't isa? Pero hindi pwedeng mangyari yun. Mas magandang manatili na lang kami bilang magkaibigan. At yon ang tingin kong mas makakabuti para sa mga anak namin. Isa pa, alam kong mahal na mahal ni Brian ang asawa niya. Hindi na ako dapat pang umasang magkakabalikan pa kaming dalawa. Brian? Nandito ka rin pala sa mall. Nagkita pa tayo dito. Oo nga eh. Anong bibilin mo? Nag-grocery kasi ako dito, tapos meron din akong bibilhing libro na gusto kong basahin. Maganda yun eh, sana nga may stock pa sila dito. Ganun ba? Sige, samahan na kita. Sigurado ka ba? Baka may importante kang gagawin dito, kaya wag na lang. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi, okay lang. Sa totoo lang, nagpapalamig lang naman ako dito sa mall ngayon eh. Bakit? Stress ka ba? Hindi naman pero meron lang gumugulo sa isip ko. Kaya ako pumunta dito para makapag-isip-isip. Maliwanagan ba? Okay. Ikaw, kung gusto mo akong samahan, sige lang. Okay lang ba? Wala naman sigurong makakakita o may kikitain ka pa rito? Wala. Ikaw talaga? Kung love life pa rin yung sinasabi mo, hindi ko na muna talaga iniisip yun. Si Brent ang priority ko ngayon. Parang ikaw, di ba? Walang ibang importante sa'yo ngayon kundi si Mickey, di ba? Oo naman, syempre. Mga anak natin sila. Wala tayong ibang dapat na pagbigyan ng atensyon kundi sila. Sige. Diretso na muna tayo sa bookstore. Titingnan ko lang doon kung may stock pa sila ng libro na sinasabi ko. Esme, hindi ka ba curious man lang kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isip ko? Bakit mo naman naitanong yan? Ang ibig kong sabihin, hindi ako interesado. Ayoko lang na pakialaman kung ano man yung iniisip mo. Sa totoo lang, okay lang naman kung magtanong ka sa akin eh. May pinagsamaan din naman tayo. Mukhang kailangan mo talaga ng tulong pagdating dyan sa problema mo. Nangako naman ako sa'yo na lagi akong handang makinig sa'yo, di ba? Kaya sige, ikaw bahala. Sabihin mo na kung ano ba yung nakakagulo dyan sa isip mo. Paano ko ba sasabihin to sa'yo? Naalala mo ba nung tinutokso tayo ni tita? Parang nagpaparamdam siya na maging isang pamilya na lang daw tayo.
Ay naku, pasensya ka na talaga kay ma'am. Alam mo naman yon, medyo nagkakaedad na rin kaya lalong nagiging makulit. Intindihin mo na lang yun. Sorry kung na-offend ka man sa mga biro niya. Hindi. Hindi ako na-offend sa sinabi ni tita. sanay na ako sa mga ganong biro niya. Pero hindi yun yung problema eh. Hindi ko alam kung tama ba to pero pakiramdam ko nagkakagusto ulit ako sa'yo eh. Brian, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Sana nga, ganun lang yung nangyayari sa akin, Esme. Pero hindi eh. Sinubukan ko namang labanan. Pero hindi ko na kayang lokohin yung sarili ko. Ikaw ulit yung laman ng puso ko. Hindi pwede to, Brian. Bakit naman hindi? Hindi naging maganda yung pag-iwalay natin noon. Ngayon, nagkita ulit tayo. Nagkalapit ulit tayo sa isa't isa. Naging magkaibigan yung mga anak natin. Pareho tayong walang asawa. Hindi ka ba nakakaramdam? Parang yung tadhana na yung nagsasabi sa atin na magbalikan na tayong dalawa eh. Narinig mo ba yung sarili mo? Hindi ka man nahihiya kay Bessie? Sa mga pinagsasabi mo sa akin ngayon? Ano naman kinalaman ni Bessie dito? Ano sinasabi mo ngayon? Nakalimutan mo na lang ng ganon-ganon lang yung asawa mo? Wala akong sinasabing ganyan. Pwede ba? Huwag naman natin idamay yung mga taong wala naman dito. Yun na nga eh. Wala na siya dito sa mundo pero wala siyang kalaban-laban sa mga nararamdaman at ginagawa mo ngayon sa kanya. Wala naman akong ginagawang masama sa nanay ng anak ko eh. Anong wala? Brian, wag mo namang insultuhin yung alaala ng asawa mo. Namatay siya para maipanganak yung anak niyo at wag ka namang ganyan. Labanan mo yung nararamdaman mo para sa akin kasi hindi talaga tama. Excuse me, may pupuntahan pa ako. At mas mabuti pa sigurong wag na muna tayong mag-usap. Hindi ko inaasahang mangyayari pa to. Kaya hindi ko napaghandaan to. Hindi pwedeng mahulog ulit ang loob ni Brian sa akin. Hindi kaya ng konsensya kong bastusin na lang ang alaala lang namatay niyang asawa. Ayoko sanang magkagalit kami ni Brian dahil ayoko ring maapektuhan ang pagkakaibigan ng mga anak namin. Pero dahil sa nangyari, napilitan na akong ilayo ang anak ko sa kanilang mag-ama. Nakikita kong malungkot si Brent dahil hindi na niya nakakasama ang best friend niya. Pero wala akong magawa. Kung hindi ko gagawin to, baka magkasala pa ako. Mahirap din to para sa akin. Pero hanggat maaari, pipigilan ko ang nararamdaman ko para sa lalaking minsang minahal ko. Napatulog na namin si Bren, katabi ngayon yung papa mo sa kama. Mama, thank you sa inyo ni Papa ha. Hindi ko na maasikaso yung anak ko dahil pagod ako galing sa trabaho. Ayos lang yun. Obligasyon din namin yun para sa apo namin. At isa pa, mahal namin si Bren, kaya wag kang mahiya sa amin. Salamat po at lagi kayo nandyan ni Papa para sa akin. Kung wala po kayo, baka hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hanggang ngayon nga, nahihirapan ka pa rin. Ay, opo Mama. Medyo stressful po ngayon yung trabaho ko. Pero malapit na rin pong matapos yung inaasikaso naming project. Mabibigyan ko na rin po ng oras si Brent. Hindi yun ang sinasabi ko, Esme. Ano po ba ibig niyong sabihin? Ilang araw na kitang napapansin. Parang tuliro ka. Parang may malalim kang iniisip. Kasi nga po, meron po kaming project na kailangan pong matapos ngayon sa opisina. Hindi yun anak. Nakikita ko sa mukha mo, sa mga reaksyon mo. Parang mas personal pa kesa sa trabaho. Tapos napapansin ko rin ang tagal-tagal nang hindi dumadalaw ni na Brian at Mickey dito sa bahay. Esme, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit po? Parang wala akong maitago sa inyo, Mama. Siyempre, ako ang nanay mo. Alam na alam ko kung may pinagdadaanan ang anak ko. O ngayon, kung hindi mo sasabihin, ano kita matutulungan? Yung huling beses na nag-usap po kami ni Brian, Ma, inamin niya po sa akin. Bumabalik na raw po yung feelings niya para sa akin. Talaga? Bakit ang lungkot-lungkot mo? Hindi ba dapat masaya ka nga? Paano po ako magiging masaya, Ma? Kung alam ko pong hindi tama to. Ha?
Paano naman naging hindi tamang mahalin ka ulit ng ex-boyfriend mo? Hindi niyo po ba ako naiintindihan, Ma? Ayoko naman pong mabastos yung alaala ng asawa ni Brian. Nakakawalang respeto po sa kanya kung magbabalikan kaming dalawa ni Brian. Kaya naman pala. Pero may tatanong muna ako sa'yo. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano yung totoo. Anak, wag ka magsisinungaling. Ano po ba yun? Mahal mo na ba ulit si Brian? Mama, hindi na po mahalaga kung ano po yung nararamdaman ko para sa kanya. Uulitin ko yung tanong. Minahal mo na ba ulit yung lalaking dating naging laman ng puso mo? Opo. Mahal ko po si Brian, Ma. Matagal na pong bumalik yung nararamdaman ko para sa kanya. Kung alam lang po niya kung gaano katagal tong pinipigilan. Bakit mo kasi pinipigilan ang nararamdaman mo? Malaya kayong ilabas yan. Magmahalan ulit kayo. Hindi po yun ganun kasimple, Mama. Hindi magiging tama kung iinsultuhin namin ni Brian yung ala-ala ng asawa niya. Hindi po kaya ng konsensya ko yun, Ma. Marami na po akong mga naging pagkakamali pagdating sa pagmamahal. Ayoko lang pong magkamali at may masaktan pa ng dahil lang sa nararamdaman ko. Naiintindihan kita. Dati mo nang nasaktan si Brian at ngayon naman ayaw mong masaktan yung nasira niyang asawa. Pero anak, wala na siya eh. Hindi naman pwedeng habang buhay maging miserable si Brian sa pagkawala ng asawa niya. Aba gusto rin naman niya sigurong may makasama ulit sa buhay at lumigaya. At sa'yo na mismo nang galing, minahal mo na ulit siya. Ipagkakait mo ba yung kaligayahan na yun para sa inyong dalawa? Ang akala ko, hindi ka na darating eh. Pwede bang mangyari yun? Kahit naman dati, isang tawag mo lang, nandiyan ako kagad para sa'yo eh. Brian, sorry pala sa mga nasabi ko sa'yo nung huling beses tayo nag-usap. Naiintindihan ko naman. May punto ka rin naman eh. Inaalala mo lang si Bessie. Siguro nga, masyado ko lang iniisip yung mga sarili ko ng mga oras na yun. Pasensya ka na rin. Naalala mo ba yung lugar na to? Oo, special sa atin tong lugar na to eh. Dito mo ako sinagot eh. Dito nagsimula yung relasyon natin. Hanggang ngayon naman, special pa rin sa akin yung lugar na to. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam ko. Tsaka yung reaksyon mo nung sinagot kita sa mismong pwesto na to. Esme, bakit mo ba ako niyaya dito? Sabi mo, bumalik ulit yung pagmamahal mo sa akin. Gusto ko lang makasiguro na hanggang ngayon ba, yun pa rin ba ang nararamdaman mo para sa akin? Oo naman. Siyempre naman, hindi ko babawiin yung mga sinabi ko. Pero re-respetuhin ko kung ano yung desisyon mo. Kung ayaw mong magbalikan tayo, wala akong magagawa. Well, masakit. Pero wala namang problema sa akin yun. Paano kung sabihin ko sa'yo, ganun din yung nararamdaman ko sa'yo? Tatanggapin mo pa rin ba ako? Papatawarin mo ba ako sa mga kasalanan ko sa'yo? Pwede bang tayo na lang ulit? Bakit yun mo lang sinabi yan? Akala ko ba ayaw mong bigyan ng pag-asa yung relasyon natin? Ayoko lang kasi na mabastos natin ang alaala ni Bessie. Hindi ko alam kung ano ba yung mararamdaman niya kapag nagkabalikan tayo. Pero naisip ko rin na matagal na rin tayong mag-isa. Karapatan din siguro naman nating lumigaya, di ba? May pagkukulang din ako sa'yo dati. Wala mo lang kung gaano ko pinagsisisihan yung makikipaghiwalay ko sa'yo. Sana mas inintinib ba kita? Sana hindi ako nagpadala sa taas ng pride ko. Sana sumunod na lang ako sa'yo nun sa Maynila. Huwag mo isipin yan. Dumating naman si Bessie sa buhay mo. Nagmahal din naman ako ng ibang lalaki noong mga panahon na yun. Pero para sa akin, ang importante, yung ngayon. Ang inaalala ko lang, paano kung hindi naman tayo magkasundo? Paano kung magkaiba na naman yung pananaw natin sa buhay? Paano kung tumindi naman yung pag-aaway natin at hindi na natin matiis yung isa't isa? Bibitaw na naman ba tayo? Hindi ko na uulitin yung naging pagkakamali ko noon. Hindi na kita papakawalan pa. Kahit anong mangyari.
Kahit pahirapan ako, hindi ako bibitaw sa'yo, SP. I love you. Mas mahal kita, Brian. Ganon din ako. Hindi ko na rin nahayaan na madala tayo ng mga galit natin sa isa't isa. Haharapin ko yung pagsubok na kasama ka. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na ibinigay sa ating dalawa. Kahit mahirap ka nang mahalin, hindi ko nahayaang mawala ka pa ulit sa akin. Hindi ko akalaing mangyayari pa ulit ito sa buhay ko. Nagbalik na sa akin ang lalaking totoong minahal ko. Marami mang nangyari pagkatapos naming magkahiwalay noon, pero sa huli, kami pa rin ang nagkatuluyan. Kaya buo ang loob namin noong nagpakasal na kaming dalawa. Walang dudang kami talaga ang para sa isa't isa. Sa ngayon, masaya ang pagsasama namin bilang mag-asawa at tuluyan na ngang naging magkapatid ang mga anak namin. Kung minsan, hindi pa rin maiiwasan na may pagdaanan kaming pagsubok, lalo na kapag hindi magkasundo. Pero kahit anong problema pa yan, naaayos naman yan basta matibay ang aming pagmamahalan. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang love story namin ng asawa kong si Brian. At para sa asawa ko, lagi mong tatandaan at lagi kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Hanggang dito na lang muna at nagmamahal, Esme. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Esme Story. Saika Hiroshi bilang Esme, Rendel Castro bilang Brian, MK Salditos bilang Mama, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM.